Mga ka-Erts, isang mainit at emosyonal na usapan na naman ang ating bubuksan ngayon. Dahil sa mga kumakalat na haka-haka at mga cryptic na galaw sa social media, maraming netizens ang napapatanong, ano nga ba talaga ang nangyayari kay Kalingap Edo? Bakit tila may pahiwatig siya na pagbabalik sa nakaraan? At sino ang babaeng tila may koneksyon sa kwentong ito? Si Kalingap Edo, kilala bilang isang tahimik pero pusong busilak na charity vlogger, ay matagal nang hinahangaan dahil sa kanyang dedikasyon sa pagtulong sa kapwa. Hindi lang basta pagtulong, kundi pagbibigay ng pag-asa sa mga taong halos mawalan na ng direksyon sa buhay. Isa siyang simbolo ng pagbangon at sakripisyo. Pero sa likod ng lahat ng ito, may isang bahagi ng kanyang buhay na matagal niyang itinago, ang kanyang nakaraan. Hindi lingid sa marami na bago pa man siya naging kilalang personalidad sa mundo ng pagtulong, dumaan din si Edo sa mga pagsubok na hindi basta-basta. May mga panahong siya mismo ang nangangailangan ng gabay, ng karamay, at ng taong maniniwala sa kanya. At dito pumapasok ang misteryosong babae, isang tao na sinasabing naging mahalagang bahagi ng kanyang buhay noon. Ayon sa mga netizens, may ilang post at kilos si Edo na tila may pinaparinggan. Hindi man direkta, pero ramdam ang bigat ng mensahe. Para bang may gustong iparating, isang alaala na pilit bumabalik. Isang damdamin na hindi tuluyang nawala. At dito na nagsimulang magtanong ang marami, si Edo nga ba ay babalik sa nakaraan? Habang ang iba ay nagsasabing normal lang ito, na bahagi ito ng pagiging tao, ang maalala ang mga taong minsang naging mahalaga sa atin, may ilan naman na nag-aalala. Dahil kung totoo man na may koneksyon pa ang babaeng ito sa kasalukuyan ni Edo, ano ang magiging epekto nito sa kanyang misyon? Sa kanyang pagtulong, at higit sa lahat, sa kanyang puso. Ang mas lalong nagpapainit sa isyo ay ang mga larawang lumalabas, isang babaeng nakatabon ang mukha, tila ayaw magpakilala, pero sapat para pukawin ang interes ng publiko. Sino siya? Bakit tila may lungkot sa kanyang presensya? At bakit ngayon lang siya muling lumitaw? Mga ka-Erts, ito pa lamang ang simula ng kwento. Isang kwento ng nakaraan, ng damdamin, at ng posibilidad ng pagbabalik. Sa susunod na segment, mas lalaliman pa natin ang usaping ito. Ano nga ba ang tunay na koneksyon ni Edo sa babaeng ito? At may pag-asa pa bang mabuhay muli ang isang bagay na matagal nang nakalimutan? Abangan nyo yan. Mga ka-Erts, kung akala nyo tapos na ang usapan sa simpleng pagbabalik tanaw ni Kalingap Edo, nagkakamali kayo. Dahil habang tumatagal, mas lalong lumalalim ang misteryo sa likod ng kanyang nakaraan, lalo na nang mapansin ng mga netizens ang ilang detalye na hindi basta-basta maipagkakaila. Napansin ng marami na sa mga huling galaw ni Edo, may kakaibang pagbabago sa kanyang aura. Hindi na lang ito yung dating Edo na puro focus sa pagtulong. May halong emosyon, may lalim, at minsan, parang may bigat sa bawat salita niya. May mga pagkakataon pa nga na tila napapatigil siya, parang may iniisip na hindi niya masabi ng direkta. At dito na nagsimulang maghukay ang mga netizens. May mga lumang larawan na muling lumutang, mga panahong hindi pa kilala si Edo bilang charity vlogger. Doon, makikita ang isang simpleng lalaki na nangangarap lang, lumalaban sa buhay, at may kasama. Isang babaeng hindi man malinaw ang mukha sa iba, pero halatang may espesyal na koneksyon sa kanya. Hindi man natin alam ang buong kwento, pero base sa mga obserbasyon, mukhang ang babaeng ito ay hindi lang basta dumaan sa buhay ni Edo. Posibleng siya ang naging sandigan niya sa panahong wala pa siyang nararating. Isang taong naniwala sa kanya noong wala pang naniniwala. Isang taong maaaring naging inspirasyon niya kung bakit siya naging ganito ngayon. Pero ang tanong, bakit tila may lungkot sa pagbabalik ng alaala? Kung maganda ang pinagsamahan, bakit hindi sila nagkatuluyan? Ano ang nangyari sa pagitan nila? Dito na pumapasok ang mas masakit na posibilidad, na maaaring may hindi sila napagkasunduan noon. Maaaring may pangarap na hindi nagtugma. O baka naman may sakripisyong kailangang gawin, na ang kapalit ay ang kanilang paghihiwalay. At ngayon na pareho na silang nasa magkaibang yugto ng buhay, biglang may mga senyales na tila nagtatagpo muli ang kanilang landas. Coincidence lang ba ito? O sadyang may dahilan kung bakit bumabalik ang nakaraan sa tamang panahon? Habang ang iba ay kinikilig sa posibilidad ng muling pagkikita, may ilan ding nagbababala. Dahil hindi lahat ng bumabalik ay dapat pang balikan. Minsan, ang nakaraan ay nananatiling alaala na lang, hindi para buhayin muli. Pero kilala natin si Kalingap Edo, isang taong hindi basta sumusuko, lalo na pagdating sa mga bagay na mahalaga sa kanya.
Kaya kung totoo man na may damdamin pa siyang kinikimkim, hindi malabong harapin niya ito. Mga ka-Erts, papasok na tayo sa mas matinding bahagi ng kwento. Dahil sa susunod na segment, may mga detalyeng posibleng magpabago sa pananaw niyo, lalo na kung ano ang tunay na dahilan kung bakit sila nagkahiwalay, at kung may lihim bang hindi pa nabubunyag hanggang ngayon. Huwag kayong bibitaw. Mga ka-Erts, dito na tayo sa mas mabigat na bahagi ng kwento, ang dahilan kung bakit tila may kirot sa tuwing binabalikan ni Kalengap Edo ang kanyang nakaraan. Dahil habang mas lumalalim ang usapan, unti-unting lamilinaw na hindi lang ito simpleng alaala, kundi isang sugat na maaaring hindi pa tuluyang naghihilom. Ayon sa mga napapansin ng netizens, may mga pagkakataon sa vlog ni Edo na tila may mensahe siyang gustong iparating, hindi direkta, pero ramdam. May mga linya siya na parang may kausap, parang may pinaparinggan. At dito na lalong uminit ang haka-haka, posible bang ang babaeng iyon ay hindi lang basta bahagi ng nakaraan, kundi isang taong may hindi pa natatapos na kwento sa kanya. May mga teorya na nagsasabing naghiwalay sila dahil sa responsibilidad. Habang si Edo ay nagsisimula pa lang maghanap ng direksyon sa buhay, pinili niyang unahin ang kanyang misyon, ang tumulong sa kapwa. Isang desisyon na hindi madali, lalo na kung may taong umaasa at nagmamahal sa kanya. Posibleng sa puntong iyon, kinailangan niyang pumili, at ang pinili niya ay ang landas na tinatahak niya ngayon. Pero hindi doon nagtatapos ang lahat. Dahil ayon sa ilang obserbasyon, ang babaeng ito ay tila muling nagpaparamdam, hindi man lantaran, pero sapat para muling guluhin ang tahimik na mundo ni Edo. Isang presensya na hindi mo maipaliwanag, pero hindi mo rin kayang baliwalain. At dito na pumapasok ang tanong ng marami, handa ba si Edo na harapin ang kanyang nakaraan? O mas pipiliin niyang manatili sa kasalukuyan, kung saan malinaw ang kanyang layunin at misyon? Habang ang iba ay umaasa sa isang emosyonal na muling pagtatagpo, may ilan ding nagsasabing baka mas makabubuti kung mananatili na lang itong alaala. Dahil hindi lahat ng kwento ay may second chance. Minsan, ang closure ay hindi sa pagbabalik, kundi sa pagtanggap. Pero kung may isang bagay na sigurado, si Kalengap Edo ay hindi basta-basta natitinag. Sa kabila ng mga emosyon, nananatili siyang matatag sa kanyang layunin. Pero bilang tao, hindi natin may aalis na may mga damdaming muling bumabalik, lalo na kung ito ay konektado sa isang taong minsang naging mahalaga sa kanyang buhay. Mga ka-Erts, sa susunod na segment, mas lalalim pa ang ating pagtalakay, dahil may mga senyales na tila may paparating na revelasyon. Isang bagay na posibleng magbago ng takbo ng kwentong ito, at magbigay linaw kung ang pagbabalik ba ni Edo sa nakaraan ay pansamantala lang, o simulan ng panibagong yugto. Abangan nyo yan. Mga ka-Erts, narito na tayo sa pinakahuling bahagi ng kwentong ito, ang punto kung saan kailangan nating harapin ang katotohanan. Lahat ng haka-haka, lahat ng emosyon, at lahat ng tanong, iisa lang ang gustong sagutin, ano nga ba ang kahulugan ng pagbabalik ni Kalengap Edo sa kanyang nakaraan? Sa dami ng senyales na napansin ng netizens, malinaw na may bahagi sa puso ni Edo na hindi pa tuluyang nakakawala sa mga alaala. Hindi ito kahinaan, ito ay pagiging totoo sa sarili. Dahil kahit gaano ka pa katatag, kung may taong naging mahalaga sa iyo, mananatili at mananatili yan sa puso mo. Pero mga ka-Erts, huwag nating kalimutan kung sino si Kalengap Edo ngayon. Isa siyang haligi ng pag-asa para sa maraming tao. Isang taong piniling ayalay ang buhay sa pagtulong, sa pagbibigay liwanag sa mga nangangailangan. At sa bawat hakbang niya, dala niya hindi lang ang sariling damdamin, kundi ang responsibilidad sa libo-libong taong umaasa sa kanya. Tungkol naman sa misteryosong babae, mananatili muna siyang palaisipan. Hindi natin kailangang pangalanan, hindi natin kailangang pilitin alamin ang buong detalye. Dahil minsan, ang respeto sa katahimikan ng isang tao ay mas mahalaga kaysa sa kasagutan ng ating kuryusidad. Ang mahalagang tanong ngayon, babalik nga ba si Edo sa nakaraan? Ang sagot, nasa kanya. Pero kung pagbabasehan natin ang kanyang mga ginagawa, tila malinaw na ang kanyang puso ay nasa kasalukuyan. Maaring bumalik ang alaala, pero hindi ibig sabihin babalikan niya ang parehong kwento. Minsan, ang pagbabalik ay hindi para magsimula ulit, kundi para tuluyang magpaalam. At kung sakaling may natitiram ang damdamin, maaaring ito ay magsilbing inspirasyon, hindi hadlang. Dahil ang tunay na pagmamahal, hindi kailangang ipilit. Kusang mananatili, kahit sa tahimik na paraan. Mga ka-Erts, sa dulo ng lahat, ang kwentong ito ay hindi lang tungkol sa pag-ibig o nakaraan.
Ito ay kwento ng paglago, ng pagpili, at ng pagtanggap. At kung ano man ang kahinatnan nito, sigurado tayong si Kalengap Edo ay patuloy na magiging ilaw sa mga taong nangangailangan. Ako si Ka-Ertz, at kung nagustuhan niyo ang ganitong klaseng kwento at reaksyon, huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa mas marami pang ganitong content. Hanggang sa susunod nating kwentuhan, ingat kayo lagi at mabuhay.